Kumusta, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, subscriber, viewers, share at commentator, maraming salamat po sa patuloy ninyo na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Okay, so welcome back sa ating munting YouTube channel mga ka-farmers. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So ang talking point natin sa hapong ito mga ka-farmers ay patungkol po sa pangungulot ng dahon ng ating sili. Pangungulot ng dahon ng ating bell pepper. So ang tanim natin na ipapasilip ko sa inyo mga ka-farmers, itong 17 days old natin na siling panigang na variety panigang bis, no? And then yung bell pepper natin na ang variety ay sultan. So yun po ang ating pag-usapan kung ano ang sanhi at ano ang solusyon o remedy. Okay, so bago natin pagpatuloy, mega love shout out sa mga bago nating viewers. Kung mahilig ka sa ganitong usapin, hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman mo kalimutan na paki-subscribe kung magustuhan mo, paki-comment na lang po kung pwede, at saka paki-like. Malaking bagay na po sa amin bilang isang farmer as content creator na nagbabahagi ng kunting kaalaman about farming. Okay, so mega love shoutout naman sa lahat nating mga bagong subscriber, mga subscriber natin na mag 4 years na, no, na nakapagsuporta sa atin hanggang ngayon, patuloy pa din. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. God bless. So ngayon mga ka-farmers, hindi na po natin papatagalin pa. Umpisahan na po natin ang pagbahagi ng kaalaman patungkol po sa mga talbos ng ating siling nangungulot. So patungkol po sa talbos ng ating bell pepper nangungulot. Ano po ang unang dahilan? Bakit? Okay, nangungulot po sila. So ngayon mga ka-farmers, may nakita ako dito. Ito mga ka-farmers, kung i-check natin ito maganda. Yan, maganda ito ng ating sili, no, na panigang. Yan, maganda. So pagdating natin din mga ka-farmers, no, banda, yan may nangungulot ito. So nangungulot siya mga ka-farmers. Ang tanong, ano po ang sanhi? Okay, ano po ang solusyon? So yun po ang ating bigyang ng explanation mga ka-farmers. So pasensya na po hindi po ako expert. So based to my practice lang po mga ka-farmers, ang ibabahagi ko po sa inyo kung paano ko po sila sinasolusyonan. Kaya sila napagaling natin at napaganda uli ang kanilang mga talbos. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang sa inyo. Ang bigay natin protection sa ating tanim kung hindi regular mga ka-farmers, ano po ang ibig sabihin sa regular? Every week ka mag-spray. Kung ginagawa mo mga ka-farmers na every week may ni-spray kang insecticide, so kung meron man mga pag-atake sa showing ang sakin insect, kunti lang ang madadamage kagaya sa atin. So may napansin tayo. So ang sanhi dyan mga ka-farmers, yung mga brood mites, mga thrips, no, mga aphids, kung sa talong mga nangungulot, mga spider mites, whitefly, mga ganyan mga ka-farmers, no. So yun po ang sanhi sa nangungulot. Tapos meron pang whitefly. So yung mga suwing saking insect na yun mga ka-farmers, sila po ang dahilan kung bakit nangungulot ang mga talbo sa ating sili, sa ating bell. Okay, so paano natin sila masolusyonan at ano po ang insecticide na pwede natin gamitin patungkol dyan. So ngayon mga ka-farmers, bigyan ko kayo ng kahit dalawang insecticide lang mga ka-farmers o tatlo, no? And then bago i-apply yung mga iba pang pangangailangan. So kung halimbawa ay napansin niyo mga ka-farmers na may pangungulot sa inyong tanim na bell pepper yan, or siling sigang na 17 days old na sila ngayon, no? Mag-spray lang po tayo mga ka-farmers. Ano po ang insecticide? I-spray natin para sa nangungulot na talbos sa ating sili, makamatis man, masiling sigang, matalong, maampalaya. So pwede din siya mga ka-farmers, no? Binibia. Ang dosage 30 ml sa isang knapsack sprayer. Tapos spray ka dito mga ka-farmers, parang
daanan mo lang. Pero pag may napansin ka na natatamaan ng pag-atake sa mga insekto na yon, ibig sabihin nangungulot ng kanyang talbos. Ayan, kahit bilangin mo 1, 2. So basahin mo ang itaas, basahin ang ilalim. Pag once na mag-spray ka ng binibia mga ka-farmers, sabayan mo na lang po ng kanyang compatible na fungicide. Ano po ang compatible sa binibia? Kasi yun po ang example natin. So pwede tayo sa Purso. Ang Purso mga ka-farmers, yun po ang systemic fungicide na compatible sa binibia. Ang dosage ni Purso 10 ml, ang EI ni Purso difenoconazole. And then ang ating binibia 30 ml. Pwede din mo sila sabayan pa rin ng foliar. So ganyan ng mga ka-farmers, i-spray mo direct sa tanim. So ulitin ko, pag may tanim na sa tingin mo ay napinsala sa pag-atake sa mga sewing and sucking insect, kahit bilangin mo 1, 2, then pa ang nozzle pa ilalim, pa ganun mga ka-farmers. So nakaganyan ang nozzle pa baba, ganyan mga ka-farmers, kasi nasa ilalim siya ng dahon. And then sabayan mo pa ng Apsa 80. Yun po ang sticker spreader. So pag halimbawa mga ka-farmers, pag mag-spray ka ng binibia na para sa nangungulot, kasi ang sanhi po ay mga broad mite strips, no? Mga aphids, mga whitefly, sabayan mo lang ng Apsa 80. Kasi pag Apsa 80 mga ka-farmers, kasama sa ating pag-spray, ibibida ang ating insecticide na ang kahit sabihin pa naman natin ang ating insecticide contact lang, pero pag halimbawa may Apsa 80, para lakasin ang mga ka-farmers, no, parang systemic ang resulta kahit contact lang, kasi spreader po siya mga ka-farmers, and then manunuot po, no, sa mga dahon ng laban. Halimbawa ay itaas lang ang natatamaan, so kahit sa ilalim kaya pa din niyang abutin. So ganyan ang benefisyong makuha sa paggamit ng Apsa. Okay, so ulitin ko mga ka-farmers, ang produktong Apsa hindi lang po siya sticker, no? Kasi ang alam ng iba sticker, gaya ng hustik sticker lang. So may iba pa mga ginagamit nating mga sticker, no? Pero ang Apsa mga ka-farmer, hindi lang siya sticker. Pwede siya natin gawin pang disinfect, pwede natin siyang gawing soil neutralizer, pwede natin siyang gagamitin, no, para dilig ng fertilizer sa balsya sa unang pagdilig. Pwede din siya mga ka-farmers. Kasi alam mo mga ka-farmers, ang Apsa 80 ay nabilong po siya sa 7 Wonder sa Amway. So all purpose siya mga ka-farmers. Kahit ano pang ini-spray, kahit may herbicide, pag mag-spray ka ng herbicide, sabayan mo ng sticker, kahit uulanin pa, patay pa din ang damo. Kahit ang gagamitin mo mga ka-farmers ay mga glyphosate ammonium ang EI, yung mga contact herbicide, pag may Apsa, parang systemic mga ka-farmers ang tama. Parang nag-spray ka ng mga weed blaster, triple 8, no? Parang ganun mga kapwa ko ka-farmers. So yun. So ulitin ko, pag nangungulot, ang i-spray mo binibia. Okay, samahan mo lang ng Purso. Ang binibia dosage, ulitin ko, 30 ml. Okay, ang Purso 10 ml. Then foliar, kahit anong foliar na pwede sa ganitong edad, then sticker. Yun na po, no, mga kapwa ko ka-farmers. Ang isang insecticide na ating babanggitin, kung halimbawa ang gagamitin mo ay Kutitso, yun po ang ating insecticide na para sa mga trips, no, mga brood mites. Sampu lang mga ka-farmers. So ang fungicide niya ay Cabrio. Okay, nisabayan mo na lang po ng foliar. So yun lang po mga ka-farmers, then sticker. Pagkatapos mga ka-farmers, nakapag-spray ka na, okay, ng Kutitso na sinamahan mo ng fungicide na Cabrio, pwede mo na i-spray ang Atal. Kung walang Atal mga ka-farmers, ay pwede ang Amistar. So ang Atal mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, isa po siyang herbal virus transmitted. Yung mga yellow mosaic disease nga virus sa talong, yung ang talong na naninilaw, marami sa amin sa Mindanao, ay kaya din niyang pagalingin kahit sa sili. So ang yellow mosaic disease mga ka-farmers ay sa sili din dati, sa bell pepper, sa siling sigang. Ngayon nasa talong na. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers. So kaya pong gamutin sa binibia ang mga nangungulot. So ang sanhi ay mga sewing and sucking insects sa pangungulot ng ating sili at saka sa ating bill o sa kamatis o pamamarako sa ampalaya. And then once na makapag-spray tayo ng isang beses ng binibia or Kutitso ba,
doon na natin ipapasok si atal. So siguraduhin na minimize na ang mga showing sucking insect bago si atal. Kasi sa atal, sabi ko na sa inyo, ay isa po siyang herbal virus transmitted. Kung wala ang atal na mabibili, ano po ang ating opsyon? Amistar. Ang Amistar mga ka-farmers ay ang EI niya ay isa po siyang Azathioprobin. Maraming nag-EI ng mga Azathioprobin tulad ng Raleigh, mga Eminent Star, no, or yung mga produkto sa Amway na mga Azathioprobin, pero hindi din matularan nila ang epekto ni Amistar dahil si Amistar mga ka-farmers mayroon din siyang technology na hindi nakakantar sa kanyang label. Kasi pag nakakantar, pwede siya gayahin sa ibang mga industry. Kaya ganyan kagaling si Amistar mga ka-farmer pagdating sa problema ng mga dahon ng ating mga ampalaya, dahon ng ating sili, dahon ng ating bell pepper, kamatis at talong. So yun po no mga ka-farmers, and then sabayan na po natin ng alika kasi yun po ang insecticide na compatible sa Amistar. Tapos foliar, pwede Sinotriplant AG mga ka-farmers. So yung mga nangungulot, kung nakakasiguro na tayo na minimize na natin ang swing sucking insect tulad ng mga thrips, brood mites, aphids, whitefly, i-apply na natin to mga ka-farmers. Kasi pag i-apply natin si diretso si atal, tapos nandoon pa si thrips, nandoon pa si mites, isang linggo lang maganda, pag bubalik na naman. So mas maganda iuna si Benebia, iuna si Kutitso. Kahit ano nila mga ka-farmers, kung gusto mo spray ka ngayon ng Benebia, after 4 to 5 days Kutitso bago ka mag-atal, pwede din, mas maganda. Pero sa akin Benebia, kung walang Benebia, Kutitso. Pag spray ko, antay lang ako ng 4 to 5 days, follow up ako ng atal. So ang atal mga ka-farmers, solo lang. Pag i-apply natin siya, kailangan malinis ang ating knapsack sprayer at hindi ginagamit sa ibang mga lason. Kung ginagamit man, kailangan linisin. So yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share at maibahagi ko sa hapong ito. Sana po'y nakakatulong po sa inyo. Kung nakakatulong po, paki-comment lang po. Thank you and God bless. Happy watching. Bye bye.